Imagine mo na ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, nag-enroll sa isang Magic Academy, at may ilang estudyante doon na sinusubukang manakot o bunlayan ka. May imagine mo ba iyon? Parang massacre iyon. Sige, simulan na natin. Ito si Varvados, kilala bilang conqueror ng Titans at pinakamalakas na Demon King na naglakad sa mundo. Matapos niyang talunin ang lahat ng rulers ng mundo, naramdaman niya na naging walang laman ang kanyang existence, at ang tanging nais niya ay maranasan ang pagkatalo. Siyempre, ito ay dahil tinawag siya ng lahat na isang monster, at wala nang nagnanais maging kaibigan niya. Dahil dito, nagpa siya si Varvados na mag-cast ng spell na maglilipat sa kanya sa ibang katawan libu-libong taon ang lilipas, na umaasang sa kanyang bagong buhay ay makakabuo siya ng mga tunay na kaibigan. At tama nga, makalipas ang 3,000 years, isinilang si Varvados sa isang mapayapang pamilya. Pinangalanan siya nilang Ard, at sobrang tuwa ng kanyang pamilya sa kanyang kapanganakan. Noong panahong iyon, si Ard mismo ay natuwa sa bagong buhay na ito, at nagpasya siyang gagawa siya ng maraming kaibigan sa panahong ito. Nang umabot si Ard ng age 10, ipinagdiwang ng kanyang pamilya ang kanyang birthday at tinanong siya kung ano ang plano niya sa buhay sa mga susunod na araw. Ngumiti si Ard at nagdesisyon na gagawa siya ng maraming friendships. Sa sandaling iyon, lumabas siya sa balcony at tinawag ang ilang mga bata, hinihiling na maging mga kaibigan niya. Ngunit hindi nagustuhan ng mga bata ang kanyang paraan at basta na lang umalis, iniwan siya. Nagulat si Ard at sinabi, "Ano ba ang nagawa ko? Bakit iniiwasan nila ako? Susubukan ko ulit." Kaya nagtago siya sa isang sulok, naghihintay na lapitan ang ilang mga babae na dumaraan. Ngunit habang nakatayo siya roon, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang kirot sa tiyan at napuno ng hiya. Napansin siya ng mga babae sa kalagayan niyang iyon, at dali-dali silang tumakbo palayo, natatawa ng nerbiyos habang umaalis. Ngunit hindi sumuko si Ard, at tinawag niya sila, umaasang tatanggapin nila ang kanyang alok na maging kaibigan. Ngunit ang paraan ng pagsasalita niya ay masyadong clumsy at nakakatakot pa sa kanila, kaya mas lalo silang tumakbo sa takot. Galit na galit, pumunta si Ard sa kagubatan at nagsimulang magpakawalan ng destruction. "Kahit na anyo na lang ako ng isang tao na walang kilala, natatakot pa rin sa akin ang mga tao. Dapat may magagawa ako," sigaw niya. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang village mayor, si Heido, na matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang. Tinanong niya, "Alam mo ba kung paano ako makakahanap ng kaibigan ng mabilis?" Tiningnan siya ng mayor at sumagot, "Alam ko ang sagot." Natuwa si Ard at sinabi, "Sige, sabihin mo na agad." Ipinaliwanag ng mayor, upang makipagkaibigan sa isang tao, kailangan mong tretuhin sila ng mabuti at may respeto, kung hindi, walang nais makipag-usap sa iyo. Naunawaan ni Ard at natuwa sa payo. Nagpatuloy ang mayor, "Ang anak ko." Ngunit bago pa niya matapos, pumutol si Ard, "Susunod agad ako sa payo mo, at susubukan kong maging kaibigan ng kahit sino." Siyempre, sinubukan ni Ard ang payo ng mayor. Ngunit clumsy at rough pa rin ang kanyang paraan. Sa bawat lapit niya sa ibang tao, tumatanggi silang maging kaibigan niya, at iniwan siya ng lahat. Dito, napuno si Ard ng galit at muli siyang pumunta sa kagubatan para ilabas ang kanyang sama ng loob. Sinunog niya ang ilang predatory beasts. Ngunit nanatili ang kanyang pakiramdam na unsettled. Biglang narinig niya ang sigaw ng isang babae na nagsasabing, "I hate you." Nagmadali siyang pumunta sa direksyon ng boses at nakita ang isang batang babae na nakikipaglaban sa isang magical beast. Sinuri ni Ard ang babae at napagtanto niyang galit din. Ito, naglalabas ng kanyang sama ng loob tulad niya. Nagcast ang babae ng spell sa beast at napatay ito. Paglingon niya, nakita si Ard na nakatayo roon. "Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ng babae. Sinubukan ni Ard na tretuhin siya ng mabuti, tulad ng payo ng mayor. Tinitigan siya ng babae, hindi maintindihan ang gusto niya. Mahinang bulong ni Ard, "Pwede ba tayong maging kaibigan?" Tinitigan siya ng babae at ulit na sinabi, "Kaibigan." Kitang-kita ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Naisip ni Ard, ito ang unang pagkakataon na may sumagot sa akin. Kailangan kong magpatuloy hanggang maging kaibigan siya. Lumapit siya ng mas malapit at sinabi, "Maraming bagay tayong pareho. Halika, maging pinakamalapit na magkaibigan tayo." Manatiling tahimik ang babae hanggang sa sumabog ang galit niya. "Ang pangit mo." Tumalikod siya at umalis. Bagaman may luha ang kanyang mga mata, umuwi siya sa kanyang ama, na sa kabutihang palad ay walang iba kundi ang mayor, si Heido. Umuwi si Ard at sinabi sa mayor, "Sinunod ko ang lahat ng payo mo, pero wala pa ring nangyari.
Halos hindi pa siya nakapagsalita nang makita niya ang parehong babae na tumanggi sa kanya. Naisip ni Ard sa sarili, hindi ito pwedeng maging simpleng coincidence. Kailangan maging kaibigan ko siya. Ang pangalan ng batang babae ay Arina. Patuloy si Ard na sundan siya araw-araw, umaasang tatanggapin niya ang alok ng pagkakaibigan. Ngunit ang pagtanggi ni Arina ay ganap. Ito ay dahil sa mga nakaraang hirap na nag-iwan sa kanya na malayo at hiwalay sa lahat ng tao sa paligid niya. Ngunit hindi sumuko si Ard. Naisip niya ang maraming plano para mapalapit sa kanya. Kumanta siya para sa kanya, nagbasa ng tula, pero tila walang nagtagumpay. Naisip ni Ard, hindi rin ako susuko. Bumalik siya sa bahay, naghahanap ng bagong plano. Ngunit habang naroroon, biglang narinig niya ang sigawan ng mga tao sa bayan, may mga monsters na umaatake sa atin. Agad siyang tumakbo palabas at nakita ang kanyang ama na nakikipaglaban sa mga halimaw. Dumating din ang mayor at sinabi na si Arina ay pumunta sa bundok at hindi pa nakauwi mula noon. Napuno ng pag-aalala ang puso ni Ard. Sinabi niya sa mayor, huwag kang mag-alala, ibalik ko siya ng ligtas gamit ang flight magic. Lumipad si Ard upang maabot siya. Sa sandaling iyon, napalilibutan si Arina ng mga monsters, nanginginig sa takot. Tinutokso siya ng mga ito, papapatayin ka namin. Tinapon niya ang kanyang espada at sinabi, walang saysay ang buhay ko. Gawin niyo na ang gusto niyo. Ngunit sa loob niya, natatakot siya. Lumapit ang mga monsters, handang tapusin siya. Ngunit sa huling sandali, pumasok si Ard, iningatan siya mula sa panganib. Tiningnan niya ang kanilang leader at sinabi, kinamumuhian ko ang mga bully na gaya ninyo na nang-aabuso sa mahina. Kung aalis kayo ngayon, makakalakad kayo ng ligtas. Ngunit kung mananatili kayo, tatanggapin ninyo ang kaparusahan na mas masahol pa. Nagalit ang leader at inutusan ang dalawa sa kanyang mga tauhan na umatake. Isang tingin lang ni Ard, at nawasak ang mga halimaw. Nanginag sa takot ang leader at sinubukang tumakas. Ngumiti si Ard, at saan mo iniisip na pupunta ka? Wala siyang iniwan, tuluyan niyang winasak ito. Pagkatapos, lumingon si Ard kay Arina at tinanong, ayos ka lang ba? Sumagot si Arina, bakit ka dumating? Gusto ko nang mamatay. Nag-iisa ako, inabandona, at walang nagmamalasakit sa akin. Sagot ni Ard, huwag mong sabihin ang ganoon. Hindi ko man alam ang lahat ng pinagdaanan mo, alam ko ang sakit ng pagiging nag-iisa. Nais kong maging kaibigan mo magpakailanman, Arina. Lumambat ang mga mata niya. Ibig mo bang sabihin, hindi mo ako pagtataksilan tulad ng iba? Matatag na sagot ni Ard. Imposible. Tinanong niya, mananatili ka bang kaibigan ko hanggang sa huling araw ng buhay ko? Sagot ni Ard, palagi akong nakatayo sa tabi mo. Naantig si Arina sa kanyang mga salita at tinanggap ang kanyang pagkakaibigan. Ito ang naging unang tunay na tagumpay ni Ard mula nang siya'y muling isinilang. Lumipas ang mga taon at sila ay lumaki. Dumating ang panahon para sa kanilang enrollment sa Academy of Magic. Magkasama silang nag-apply at humarap sa headmaster na ipinaliwanag na kailangan nilang pumasa sa 2 exams, isang written test at isa na sumusukat sa kanilang magical power. Ginawa ang exams at inihayag ang resulta. Ang pangalan ni Arina ay nasa pinakaitaas ng listahan. Nang makita niya iyon, napuno siya ng tuwa. Ngunit paulit-ulit na hinanap ni Ard ang kanyang pangalan. Wala ito kahit saan. Sa wakas, natagpuan niya ito sa pinakailalim ng rankings, may score na 0. Napakatla ang mukha ni Ard. Hindi ba ako nag-aral ng maayos o ano ang nangyari? Pumasok ang headmaster at binati silang dalawa sa pagpasa. Hindi lang iyon, pinuri niya ang mga sagot ni Ard, na mas tama pa kaysa sa official key. Sa madaling salita, binigyan ka namin ng 0 dahil wala kaming ideya kung paano ilarawan ang iyong kagalingan, anak. Tinawag ng headmaster ang ibang estudyante, mapalad kayo, sapagkat makikisalamuha kayo sa henyo na ito. Naifluster si Ard at sagot, kalmado lang po, master. Isa lamang akong simpleng taga-baryo. Hindi alam ni Ard na ang kanyang mga magulang ay minsang mga bayani rin, silang pumatay sa Colossal Dragon na nagbanta sa kaharian noon. Sa madaling salita, napakalakas ng kanyang pamilya. Nais lamang niyang mabuhay bilang ordinaryong pamilya. Well, ganun na lang. Pagkatapos, pumasok si Ard at Arina sa kanilang classroom. May mga humahanga sa kanila. At kung may humahanga, may mga naiinggit din. Habang nasa klase, narinig nila ang isang lalaki na sumisigaw sa isang babae, wala kang silbi. Sinuntok niya ito sa mukha sa harap ng lahat. Babalang si Ard na magsalita, ngunit si Arina ang humarap at sumigaw, bakit mo siya sinuntok? Lubos kang kaiya-hiya. Ngalit ang lalaki at sabi, isa siyang servant ng aking household.
Napakahina ng magic niya, baka niloko lang niya ang iba para makapasok sa school na ito. Wala nang iba. Sumiklab ang galit ni Ard. Humingi ka ng tawad sa kanya, utos niya. Kung gusto mong humingi ako ng tawad, talunin mo muna ako sa duel. Isa laban sa isa. Handa si Ard, ngunit pinigilan siya ni Arena. Huwag, Ard. Isa siya sa pinakamalakas na mage sa kaharian, baka mas malakas pa kaysa sa mga instructors. Ngunit bago nagpatuloy ang pagtatalo, pumasok ang kanilang homeroom teacher. Natigilan si Ard sa sandaling marinig ang kanyang tinig. Ang tinig na iyon, Olivia, nanginginig siya. Ano ang ginagawa niya rito? Sapagkat si Olivia ay walang iba kundi ang dating commander na minsang naglingkod kay Vavados noong panahon ng kanyang pananakop. Naisip ni Ard sa panic, siguradong nakilala niya ako at darating upang parusahan ako sa pag-abandon ng aking tungkulin at sa muling pagsilang ko sa panahong ito. Ngunit hindi siya nakilala ni Olivia. Hindi pa, kahit man lang. Lumapit siya kay Ard at sinabi, nagsimula ka na bang magdulot ng gulo sa aking klase sa unang araw pa lamang? Mabilis na yumoko si Ard. Pasensya na po, ngumiti si Olivia. Nagustuhan ko ang tunog ng duel na ito na magaganap sa pagitan mo at ng batang iyon. Sige, simulan natin. Ako'y manonood. At kaya, kaibigan ko, tila nagsisimula na ang apoy ng labanan. Sinimulan ng seryoso ang duel ng dalawa. Maghanda ka, sapagkat tatapusin kita dito at ngayon. Tumakbo siya, kay Ard ng buong lakas, ngunit walang bisa. Hindi man lang gumalaw ang isang hibla ng kanyang buhok. Sumiklab ang batang lalaki, sige, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ngumiti si Ard at sumagot, sana nga, kung hindi, makakatulog ka lang sa akin. Galit na galit, naglabas ang batang lalaki ng isang napakalakas na spell kay Ard, tinatawag na Giga Flame. Nagulat si Ard sandali at sinabi, akala mo ito ang Giga Flame. Ordinaryong apoy lang ito. Kung nagbibiro ka lang, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ko at makipaglaban ng seryoso. Lahat ay natigilan, namangha sa lakas ni Ard at sa kung gaano siya kadali nakatiis sa atake ng lalaki. Sa sobrang galit, pinagsama ng lalaki ang lahat ng kanyang kapangyarihan, pinuno ang buong arena ng nagliliyab na apoy. Ngunit kahit na, wala itong nagawa kay Ard kahit isang hakbang lamang. Ngayon, halika at ipapakita ko sa iyo ang tunay na Giga Flame. Nag-invoke siya ng spell na yumanig sa buong lugar. Namangha ang mga nanonood sa nakamamanghang lakas ng kanyang magic. Nang makita ng lalaki na wala siyang magagawa, lumuhad at sumigaw, patawad sa paghamon ko sa iyo noong una. Tuwa ang nadama nina Irina at Ginny, lalo na si Ginny, ang batang babae na binyuli ng lalaki. Pagkatapos, lumapit si Ard sa natalong lalaki at sinabi, huwag mo nang hamanin muli ang isang tao na lampas sa iyong kakayahan. Umatras ang lalaki sa hiya. Ngunit nang siya'y umalis, lumapit si Olivia kay Ard at tinanong, nagcast ka ng pangalawang spell sabay para protektahan siya mula sa iyong Giga Flame, hindi ba? Tumango si Ard. Oo, upang hindi siya masunog. Nginitian ni Olivia. Ibig sabihin, dalawang incantations ang ginawa mo sabay-sabay. Nagulat ang buong klase, dahil ang dual casting ay nawala ng kasanayan sa panahong ito. Nagsimulang magduda si Olivia sa kanya. Sinabi niya, tutuklasan ko ang lahat ng itinatago mo. At saka siya lumakad palayo. Kinabukasan, tinipon ni Olivia ang mga estudyante para sa dungeon training. Ang dungeon ay binubuo ng maraming palapag, bawat isa ay puno ng monsters at may isang makapangyarihang floor boss sa bawat level. Inutusan ni Olivia ang mga estudyante na bumuo ng 3 katao na koponan upang suportahan ang isa't isa sa labanan. Ang kanilang layunin, dalhin pabalik ang hide ng isang magical wolf. Nang magsimula ang training, lahat ng estudyante ay nag-aagawan upang sumali sa team ni Ard, umaasang mapoprotektahan sila niya. Ngunit pinili ni Arena si Ginny at inimbitahan siyang sumama sa kanila. Sa una, mahiyain at nag-aalangan si Ginny, ngunit sa huli, pumayag siya. Pagpasok nila sa dungeon, inatake sila ng isang pack ng wolves. Agad na tinapos ni Ard at Arena ang mga ito sa isang suntok lamang. Ngunit si Ginny ay natigilan sa takot sa mga halimaw at nagsimulang umiyak. Sinubukan ni Arena na palakasin ang loob niya, ngunit ang kumpiyansa ni Ginny ay wasak dahil sa bullying na naranasan niya mula sa lalaki at sa kanyang mga kaibigan. Tiningnan siya ni Ard at sinabi, ano sa palagay mo? Ituturo ko sa iyo ang magic. Ibaba ni Ginny ang kanyang ulo at sumagot, ako'y magiging pabigat lamang sa iyo. Ngumiti si Ard, matagal pa rin ang aking paglalakbay sa pagmaster ng magic, ngunit hayaan mo akong gabayan ka sa tamang landas. At nagsimulang turuan ni Ard si Ginny ng magic. Unti-unti siyang nagsimulang umunlad,
kahit na napakaliit ng kanyang magical energy. Dito naisip ni Ard ang isang ideya. Naimbento niya ang isang spell upang tulungan si Genie. I-cast niya ito at nagtagumpay sa pagwasak sa mga wolves. Namangha sina Genie at Arena. Ipinaliwanag ni Ard, ito ay textual magic. Napanganga si Arena. Textual magic. Hindi ko pa narinig ang ganoon sa buong buhay ko. Tumawa si Ard. Syempre, kakagawa ko lang nito. Naiwan ang dalawang babae na walang masabi. Sinabi ni Arena, paano ka pwedeng maging ganito kalakas? Walang kapantay sa iyo. Tinalikuran ni Ard ang kanyang sinabi. Kaligtaan mo na iyon. Basta tandaan ang spell na itinuturo ko, at nagsimula silang magsanay sa incantation. Nang umatake ang isa pang pack ng wolves, si Genie ang nagcast ng spell mismo at natalo ang mga ito. Lubos na natuwa, agad siyang tumakbo kay Ard at yamakap sa kanyang braso, ngumingiti ng puro kaligayahan. Naramdaman ni Arena ang kaunting selos at mahigpit na hinawakan ang kabilang braso ni Ard. Dito sila nahulog sa isang trap at napunta sa boss's chamber. Agad silang napuno ng takot, ngunit panyanatag sila ni Ard. Maganda ito. Matututo kayo kung paano gamitin ang textual magic sa totoong labanan. Namangha ang dalawang babae habang inaatake sila ng dambuhalang boss. Ngunit si Ard pinigilan ang suntok gamit lamang ang isang daliri. Kalma lang, paliwanag niya. Ang pinakamahalagang bagay ay panatilihin ang distansya mula sa iyong kalaban. Pangalawa, ay cast ang spell gamit ang lahat ng lakas mo upang pabagsakin ang halimaw. Namangha sina Arena at Genie sa kapangyarihan ni Ard. Nang hangin na ang monster at isang tama na lang ang kulang para mapabagsak ito, lumingon si Ard kay Genie. Kailangan mong tapusin ito. Nag-atubili si Genie, hindi pa tiyak sa sarili. Pinayuhan siya ni Ard, ngayon ang oras mo upang piliin ang iyong landas. Mamuhay ng may tapang at patayin ang halimaw na ito, o mamatay sa takot sa buong buhay mo. Pinukaw ito kay Genie, tumayo siya ng may determinasyon, inilabas ang spell gamit ang buong lakas niya, at tinamaan ang halimaw mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas, natalo ang floor boss at nawasak ang takot ni Genie. Niyakap siya ni Arena at magkasama nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Lumabas sila sa dungeon at inihatid ang mga parte ng halimaw kay Olivia, na labis na humanga sa mga nagawa ni Ard. Sinubukan ni Ard na magkunwaring inosente, ngunit lalong tumindi ang hinala ni Olivia sa kanya. Biglang lumitaw ang parehong batang lalaki na naalipusta ni Ard noon at nilate si Genie. Wala kang silbi. O baka napalapit mo rin siya, Genie. Nang inig si Genie sa galit, taitiis ko ang iyong mga insulto at suntok, pero hinding-hindi ko hahayaang suruan mo si Ard sa harap ko. Kitang-kita, nahulog na siya sa kanya. Nilate pa siya ng lalaki, ngunit sinampal siya ni Genie sa mukha. Habang siya'y natataranta, inilagay ni Arena ang isang bagay sa ulo niya at sinabi, naway magsilbing paalala na huwag mo nang gawin ito muli. Natutuwa si Ard sa kanyang sinabi, tiningnan ang dalawang babae at naisip sa sarili, naniniwala akong ito ang tunay na simula. Pagkatapos, inihatid nila ang natitirang bangkay ng halimaw kay Captain Olivia, na ngayon higit kailanman ay nagduda sa totoong pagkatao ni Ard. Sa kabilang banda, kausap ng headmaster si Ard matapos purihin ni Olivia ang kanyang lakas, tinawag siyang isang natatanging estudyante na may dakilang potensyal. Hiniling ng headmaster kay Ard na lumahok sa isang espesyal na festival ng kaharian, isang kaganapan na kinabibilangan ng duels na pinapanood ng lahat ng mamamayan. Nais ng headmaster na ipakita ni Ard ang kanyang magical skills at talento upang dalhin ang yaman at pangalan sa academy. Tumanggi si Ard. Ayaw niyang ipakita ang magic sa harap ni Olivia, at ayaw rin niyang sumikat o maakit ang atensyon, mas pinipili ang tahimik at ordinaryong buhay, hindi tulad ng dati niyang buhay. Ngunit nagpatuloy ang headmaster sa paghingi hanggang sa sumagot si Ard, sige, iisipin ko. Natuwa ang headmaster at sinabi, hihintayin ko ang paborebleng sagot mula sa iyo. Pagkatapos, umalis si Ard at nakasalubong si Genie sa paaralan. Hiniling niya na lumabas sila para sa isang date. Nagsisimula ng uminit ang sitwasyon. Naisip ni Ard, kailangan kong tumanggi o magkakaproblema. Ngunit nang makita niya ang nanlulumong mga mata ni Genie, hindi niya matiis na magsabi ng hindi. Biglang lumitaw si Arena at sinabi na sasama rin siya, at pumayag ang lahat. Magkakaroon na ba ng sparks? Nagpunta sila sa kanilang outing, at ang atmosfera ay tahimik at kaaya-aya. Nanood sila ng play at pagkatapos ay patungo sa isang restaurant, ngunit sa daan, narinig nila ang mga tao na nag-uusap tungkol sa pagkawasak ng kaharian. Nagtuon si Ard at sinabi sa mga babae, pasensya na, ngunit kailangan kong habulin sila agad. Sasamahan ka namin sa kahit anong gagawin mo, aming Panginoon.
Sinundan nila ang mga kriminal at nakita silang nagcast ng napakalaking spell. Naisip ni Ard, ganun pala. Naiintindihan ko na. Ngunit bago siya nakatapos, lumitaw ang mas maraming kriminal sa likod niya at nilate siya, nahulog ka sa aming bitag. Naglakad si Ard ng walang takot at sinabi, magaling. Pero hindi ba kayo nag-aalala sa inyong sariling buhay? Isa sa mga kriminal, galit, naglabas ng spell na bomb alot kay Ard sa apoy. Natuwa ang kriminal, inisip niyang natalo na niya si Ard. Ngunit, baliw ka ba? Tiningnan ni Ard siya, tumawa, at madaling pinahupa ang apoy. Natakot ang lalaki. Pagkatapos, winasak ni Ard ang pader kung saan inilagay ng mga kriminal ang kanilang incantation. At gamit ang isang lightning spell, pinabagsak niya silang lahat, naiwan lamang ang iilang halos nakatayo. Sinabi ni Ard, pinatawad ko kayo para maipaliwanag ninyo ang dahilan ng ambush na ito. Kung tatanggi kayo, tatapusin ko kayo dito at ngayon. Lumapit ang kanilang leader. Isa kang halimaw, pero hindi mo ako mapagtatanggol. Gamit ang huling lakas niya, nag-transform siya sa isang demon. Nang ineg sina Arena at Ginny sa takot, ngunit nanatiling kalmado si Ard. Sinubukan ng demon na tumakas, lumipad pataas. Susundan siya ni Ard kahit saan. Lumipad si Ard sa kanyang paghabol, at namangha sina Arena at Ginny sa unang pagkakataon na makakita ng taong lumilipad. Tinamaan ni Ard ang demon gamit ang flame spell, ngunit hindi ito sapat upang wasakin siya. Lumabas ang demon mula sa crater, sinakmal ang isang maliit na babae at ginawang hostage. Sumigaw ang mga tao sa takot. Tiningnan sila ni Ard at sinabi, isang paraan lamang ang makakapagpanatag sa kanila. Itinaas niya ang boses upang marinig ng lahat. Ako si Ard Meteor, anak ng dakilang sorcerer na si Jack Meteor. Wawasakin ko ang demon na ito, kaya huwag kayong matakot. Namangha ang karamihan. Tumawa ang demon. Wawasakin mo ako. Hindi mo ba nakikita na may hawak akong hostage? Ngumiti si Ard. Nasaan siya, o makapangyarihan? Dahil nalaman ng demon na hindi man lang nagcast si Ard ng flame spell, kundi illusion spell na dinisenyo upang palayain ang sinumang hostage. Talagang napakatalino. Nang maunawaan ang kanyang pagkatalo, sinubukan ng demon na tumakas, ngunit saan? Tinanggal ni Ard ito sa existence gamit ang isang spell. Pagkatapos, bumaba si Ard at panyanatag ang mga tao. Nagpasalamat ng may luha ang ina ng batang babae, ngunit ngumiti lamang si Ard at sinabi, walang anuman. Agad lumapit sina Ginny at Arena sa kanyang tabi. Ipinagdiwang siya ng mga tao sa bayan, at tunay ngang maganda ang tanawin. Dumating sa balita ang kanyang ginawa sa Reyna, na nag-anyaya kay Ard at sa kanyang mga kasamahan upang gantimpalaan sila. Pumunta sila sa palasyo kung saan ang Reyna, graceful at matalino, ay nagpakilala bilang matagal ng kaibigan ni Irena. Inalok ng Reyna si Ard ng titulong Queenary Mage, isa sa pinakamataas na karangalan sa kaharian. Ngunit may ibang iniisip si Ard. Tumanggi siya sa titulo at sinabi, kung maaari po, nais kong humiling ng ibang bagay. Ngumiti ang Reyna. Sabihin mo. Sagot ni Ard, sa halip na pangalanan akong Queenary Mage, maaari nyo bang dagdagan ang budget ng aking Magic Academy? Nais niyang iwasan ang pakikipagkompetensya sa festival duel sa harap ni Olivia, at ayaw niyang sumikat. Pinag-isipan ng Reyna ang kanyang sinabi. Pinili niyang pahalagahan ang kanyang school kaysa sariling prestihiyo. Ang ganitong kabab ang loob ay dapat gantimpalaan. Pumayag siya sa kahilingan ni Ard, ngunit idinagdag, at bibigyan pa rin kita ng titulong Queenary Mage. Para sa paghanga o higit pa, kitang-kita na humanga ang Reyna kay Ard. Nagulat si Ard. Bakit ba palaging komplikado ang buhay ko? Naisip niya. Pagkatapos, binigyan din ng Reyna ng titulo sina Ginny at Arena bago sila pinakawalan. Ngunit sa kabilang banda, nagtatagpo ang isa pang grupo ng magnanakaw. Mas malakas kaysa sa inakala natin ang anak ng sorcerer. Pero kahit gaano siya kalakas, hindi niya kami kayang talunin lahat. Kaya, isang bagong plano ang isinagawa. Sa mga sumunod na araw, sumikat si Ard sa academy. Lahat ng babae ay nagkumpisal ng pagmamahal sa kanya, nabighani sa kanyang mga nagawa na namangha sa buong kaharian. Ngunit lalo lamang nitong inis si Arena. Isang araw, hinailan niya si Ard mula sa isa pang babae, tumingin ng may galit, at naglakad palayo, iniwan si Ard na naguguluhan. Sa parehong oras, hindi natuwa ang headmaster na pinataas ni Ard ang budget ng academy at ipinadala siya ng sulat na tumatanggi sa kanyang partisipasyon sa festival. Ngunit biglang pumasok ang isang bagong guro. Ang pangalan niya ay Jessica, at sinabi sa headmaster, huwag mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Noong gabing iyon, nagkaroon ng pagtatalo sina Ginny at Arena.
Nag-away sila kung sino ang mas mahal si Ard. Nagtapos ang pagtatalo sa kasunduan na mag-challenge sila sa isa't isa. Tumanggi si Ard at sinabi, kailangan ninyong mag-sorry sa isa't isa ngayon. Umupo sila sa lupa at pumayag na mag-sorry. Ngunit biglang lumitaw si Jessica at sinabi, bakit pa magsisorry? Makipagkompetensya kayo sa festival at doon ayusin ito. Tingnan natin sino ang mananaig. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Jessica, at malinaw na wala siyang mabuting intensyon. Pumayag ang dalawang babae. Nagsimula ang festival at nagsimula na ang mga duels. Pinanood ni Ard at Olivia mula sa stands habang ang mayor at pamilya ni Ard ang humusga sa mga laban. Ang mga laban ay medyo ordinaryo hanggang sa pumasok si Arena sa arena. Naglabas siya ng makapangyarihang spell na namangha ang buong madla. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya si Ginny at nagkasundo silang haharapin ang isa't isa sa final round. Totoo, parehong nanalo sina Ginny at Irina sa lahat ng kanilang duels at nakapasok sa grand finale. Malapit na magsimula ang mapagpasyang laban. Ngunit bago sila nagbanggaan, isa sa mga kontrabida mula sa mga manunood ang tumayo at nag-transform sa isang demon. Kasama ang ilan pa sa mga natago sa gitna ng madla, sumiklab ang kaguluhan. Sa labas ng arena, mas maraming demons ang umatake mismo sa kaharian. Malapit na sanang sumabog ang sitwasyon sa sakuna. Mabilis na tinipon ni Jessica ang mga estudyante at hinati sila, bawat grupo ay pinadala upang labanan ang mga demons. Nagmadaling lumabas sina Ard at Olivia upang labanan sa loob ng kaharian, habang nanatili si Jessica kasama sina Arena at Ginny. Nagsimula na ang labanan ng seryoso. Naka-back-to-back sina Arena at Ginny, pinoprotektahan ang isa't isa habang pinapabagsak ang mga demons. Sino mang hinarap nila ay agad na natatalo. Ngunit biglang lumitaw sa likod nila ang isang dambuhalang asol na halimaw, mas malakas kaysa sa iba. Sinubukan ng dalawang babae na i-cast ang kanilang spells, ngunit wala itong epekto. Dito na pumasok si Mayor Heido. Pinrotektahan sila gamit ang makapangyarihang wind spell na tuluyang winasak ang halimaw. Napuno ng saya ang puso ni Arena sa pagkakita sa kanyang ama. Ngunit biglang lumitaw si Jessica sa likod niya at tinusok ang kamay sa dibdib ng Mayor. Bumagsak ang Mayor sa lupa. Damaloy ang dugo sa paligid. Dali-daling tumakbo si Arena sa kanyang ama, na walang malay at malapit ng mamatay. Sumigaw si Ginny, bakit mo ginawa ito? Tumugon ang babae ng malamig, hindi ako si Jessica. Plano niya ito upang dukutin si Arena. Napagtanto ni Ginny ang katotohanan at sinubukang bigyan si Arena ng pagkakataong makatakas, ngunit masyado itong malakas. Pinabagsak niya si Ginny at lumapit upang patayin ito. Sa sandaling iyon, sumigaw si Arena sa galit, tumakbo upang protektahan ang kanyang kaibigan. Kung lalapastanganan mo kahit isa sa aking mga kaibigan, huhukayan ko ang aking dila at mamamatay dito, wasakin ang lahat ng plano mo. Sigaw niya. Ngumisi ang babae, sige nga. Sa isang suntok, pinabagsak niya si Arena, binuksan ang kanyang mga pakpak, at dinala siya palayo. Ang tunay niyang pangalan ay naibunyag, Ella, the Dragon Queen. Nakidnap si Arena. Bumagsak si Ginny sa luha, labis ang kalungkutan. Samantala, sa ospital, dahan-daang bumalik sa kamalayan si Mayor Heido sa ilalim ng healing spell ng isang nurse. Nakatayo si Ard sa kanyang tabi at nagtanong, dinala si Arena. Pinilat ni Ard ang kanyang mga kamao. Sino ang kumidnap sa kanya? Sagot ng Mayor, ang Dragon Queen, Elsa. Napali ang mukha ng headmaster. Isa siyang nakakatakot na nilalang na minsang sinubukang wasakin ang mundo. Nagdeklara si Ard, hindi mahalaga ang lakas niya, babalik ko si Arena. Tiningnan siya ni Jack ng may pagmamalaki. Anak ko ito. Dinala siya ng mayor sa vault ng kaharian at sinabi, piliin mo ang anumang sandata o item na gusto mo. Nag-atubili si Ard sa una, ngunit pumayag. Tumingin si Jack sa mayor at nagtanong, hindi mo ba sasabihin sa kanya ang katotohanan tungkol kay Arena? Sagot ng mayor, hindi ko hahayaan na mawalan si Arena ng nag-iisang kaibigan niya. Nananaginip si Arena kay Ard, inaalala ang unang pagkikita nila. Sa kanyang panaginip, tinanong siya ni Ard tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ibinunyag niya ito sa kanya, ngunit biglang nawala si Ard sa harap niya, na para bang hindi niya kailanman nakilala ito. Umiiyak siya, nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Natapos ang panaginip, nagising si Arena at natagpuan ang sarili na nakatali sa bawat gilid. Malamig siyang binati ni Elsa, magandang umaga. Nagtanong si Arena, bakit mo ako dinukot? Ano ang gusto mo sa akin? Ngumiti si Elsa at sinabi, hindi mo ba nakikita ang halimaw sa likod mo? Hintayin mo,
ipapakita ko sa iyo. Sa likod niya ay isang dambuhalang nilalang na nilikha mula sa labi ng mga demons mula sa sinaunang digmaan. May kapangyarihan ang halimaw na tawagin ang King of Destruction mula sa ibang dimensyon, ngunit kailangan nito ang sakripisyo mula sa dugo ng angkan ni Arena. Ibinunyag na si Arena ay may lahing demonyo, at ang tunay niyang pangalan ay Loville. Upang iwasan ang galit at pagtanggi, namuhay siya sa pekeng pangalan na Arena. Nanginginig siya sa galit at sumigaw, "Babawiin ako ni Ard mula sa iyo." Ngumisi si Ella, at kapag nalaman niya ang iyong tunay na pagkatao, iiwan ka niya. Naalala ni Arena ang kanyang panaginip, ibinaba ang mga mata sa kalungkutan, at nadama ang matinding sakit ng puso. Nagsimula si Elsa na ihanda ang halimaw upang lunukan siya. Malapit nang lumala ang sitwasyon. Samantala, naghahanda na si Ard para sa kanyang paglalakbay. Inarmasan niya ang sarili ng mga sandata at sumakay sa jet-like craft upang mabilis na marating si Arena. Ngunit biglang hinarang siya ni Ginny, umiiyak. "Pasensya na. Hindi ko naprotektahan si Arena. Wala akong silbi." Tinatahan siya ni Ard ng mahinahon. "Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Babawiin ko siya. Ang pinakamahalaga ay huwag kang umiyak. Ihanda mo na lang ang hapunan para sa amin." Naging ngiti ang luha ni Ginny. Tumanggo siya at mabilis na umalis si Ard patungo sa lugar kung saan naghihintay si Arena. Sa mismong sandaling iyon, malapit nang lunukan ng halimaw si Arena nang biglang gumuho ito sa pira-piraso. Oo, si Ard ang dumating. Tumingin si Arena kay Ard, ang puso ay napuno ng kagalakan. Bumaba si Ard sa lupa at nagdeklara, "Wala sa inyo ang makakaligtas." Sa isang iglap, nagcast siya ng 9 na spells sabay-sabay, winasak ang buong lugar at lahat ng naruroon. Agad siyang tumakbo kay Arena at pinalaya mula sa mga tali. Mahigpit niya itong niyakap sa isang eksena ng kahanga-hangang ganda. Ngunit akala mo tapos na. Syempre hindi. Nagsimula na si Elsa sa partial dragon transformation at sinabi, "Tatapusin ko kayo rito, ngunit bago ko patayin, alam mo ba kung sino ang ipinagtatanggol mo?" Sumagot si Ard, "Kaibigan ko si Era." Tumawa si Elsa, "Hindi mo ba alam na siya ay mula sa royal bloodline at may lahing demonyo? Ibig sabihin, ipinagtatanggol mo ang isang halimaw." Natigilan si Arena sa takot, natatakot na mawawala ang nag-iisang kaibigan niya kapag nalaman ang katotohanan. Ngunit ang mga salita ni Ard ay nagpabigla sa kanya. "Hindi ko iniintindi kung siya ay may lahing demonyo o kahit ang mismong halimaw. Ang alam ko lang, siya ay mas mabait at mas matapang kaysa kanino man na nakilala ko. Kapag nakikita ko siya, parang naglalabas siya ng liwanag at nagbibigay pag-asa. At sa huli, tinatawag mo siyang halimaw. Dahil doon, hindi kita kailanman patatawarin." Tumingin si Arena kay Ard, punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat. Galit na sumigaw si Elsa sa kanyang sinabi at naglabas ng makapangyarihang spell, ngunit hinarang ito ni Ard gamit ang kanyang spear. Bumaba si Elsa sa kanila, ngunit biglang nag-invoke si Ard ng fire magic at sinunog siya. Natuwa si Elsa, ngunit pinagtawanan siya ni Ard. "Akala mo mahirap kitang patayin." Ngumisi siya, "Tama nga." Sagot ni Ard, "Sige, ipapakita ko sa iyo. Lahat sa mundong ito ay maaaring wasakin." Ibinato niya ang kanyang spear, tinusok si Elsa, at sumabog ito sa ere. Akala ni Arena tapos na, ngunit hindi, ito ay warm-up pa lamang. Ganap nang nag-transform si Elsa sa dragon form at sumigaw, "Ngayon, lulupijan ko kayo." Naglabas siya ng lightning dragon's breath, isang agos ng nakapipinsalang kapangyarihan. Nagcast si Ard ng protective barrier at lumingon kay Arena. "Mas mabuti pang huwag mo itong panoorin." Pinalaya niya ang kanyang sealed spiritual energy at lumitaw sa harap nila ang estatwa ni Lydia, na bumalot sa kanila sa gintong proteksyon. Nakipag-usap si Ard sa estatwa, "Halika, magsayaw tayo muli." Matagal na mula ng huli. Hinawakan niya ang kamay nito at nag-transform ito sa isang makinang na espada sa kanyang kamay. Nabigla si Elsa, "Sino ka?" Sumagot si Ard, "Ako'y isang simpleng taga-baryo lamang at papatayin kita sa sariling teritoryo mo." Tumawa si Elsa, "Isang hanggal nga, nang ahas kang hamanin ang isang dragon sa langit. Talagang baliw ka." Pinaikit ni Ard ang mga mata. "Tingnan natin kung sino ang tunay na hanggal." Nagbanggaan sila ng may napakalakas na puwersa. Naglabas si Ard ng makapangyarihang spell, ngunit nalampasan ito ni Ella. Lumaban siya ng may tindi at kalupitan. Lumutang si Ard sa hangin, tumingin kay Arena, at narinig ang sigaw niya, "Huwag mo siyang talunin." Sa sandaling iyon, naisip ni Ard, wala nang ibang paraan. Pinawalang bisa niya ang
Anyo niya at nag-transform pabalik bilang Demon King. Pinagsikapan ni Elsa na umatake gamit ang buong lakas, ngunit walang kahirap-hirap na nakasagot si Ard. Paano ito posible? Huminga si Elsa. Sagot ni Ard, pagsusuri, pag-unawa, at kontrol sa daloy ng laban. Iyan ang aking paraan. Ngayon, nauunawaan ko na ang lahat tungkol sa iyo. Itinakwil ka ng mundo para mabulok sa kalungkutan, sumigaw si Ella, hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganitong galit. Pareho silang naghanda ng ultimate spells, sobrang laki na parang babagsak ang buong mundo. Pinakawalan nila ito sabay, ngunit ang spell ni Ard ay higit pa sa kanya, winasak si Dragon Queen sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, kinausap ni Ard si Lydia at ibinalik siya sa kanyang kaluluwa. Bumaba siya kay Arena, na halatang naninibago matapos masaksihan ang tunay na kapangyarihan niya. Pinilit nitong ngumiti at sinabi, "Tara na." Ngunit sa kanyang puso, iniisip niya, kailangan kong maging mas malakas para makapantay ako kay Ard balang araw. Natapos ang araw, lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan isang batang babae ang nakikipaglaban sa mga monsters sa isang dungeon sa loob ng 3 taon. Ang pangalan niya ay Sulfy, dating commander sa ilalim ni Vovados noong kanyang pananakop. Sa wakas, tapos na ang aking pagsasanay. Panahon na para makita kung paano nagbago ang mundo, sabi niya. Lumabas siya at namangha. 3 taon lang ba ang nakalipas? Ganito na ba kabago ang mundo? May mali rito. Bago pa niya matapos ang sarili niyang pag-iisip, isang masked man ang lumitaw sa likod niya, sumigaw, "Kamusta, Commander Silphy?" Namutla siya. "Sino itong lalaki na alam ang pangalan ko?" Tanong ni Silphy. "Sino ka, at ano ang gusto mo?" Sagot ng lalaki, "Talaga bang hindi ka nagbago sa loob ng 3,000 taon?" Huminga si Silphy ng malalim. 3,000? Ano? Ipinaliwanag ng lalaki, "Hindi mo ba alam? 1 taon sa dungeon ay katumbas ng 1,000 taon sa labas." "Oo, alam ko iyon," pagtatapat niya, ngunit malinaw na nagkukunwari siya. Tinanong din niya tungkol sa kanyang kapatid na si Lydia at sa Demon King na si Vovados. Sabi ng lalaki, matagal nang napaslang ang Demon King. Nagcast siya ng spell upang takasan ang kanyang tungkulin at ipinanganak muli sa ibang katawan sa pangalang Ard Meteor. Paano alam ng lalaking ito ang ganoong katotohanan? Tiyak na may mas malalim na misteryo. Galit na nagpa siya si Silphy na parusahan si Ard. Samantala, nakaupo ang headmaster kasama sina Arena, Ginny, at Ard, at ikinwento ang tungkol sa secondary school festival kung saan kailangan nilang mag-perform ng play. Pumayag sila at naghanda ng umalis. Ngunit bago makalabas si Ard, iniabot ng headmaster sa kanya ang isang banta na liham, isinulat sa balat ng tao. Ang pangalan sa mensahe ay Gullhead at nakasaad ang intensyon nitong sirain ang paaralan at lahat ng naruroon. Hiniling ng headmaster kay Ard na protektahan sila sakaling matupad ang banta. Tahimik na sumagot si Ard, "Sige," at sila'y umalis. Pumunta sila sa klase, ngunit biglang pumasok si Silphy, hinahanap kung sino si Ard. Isa-isang tinatanong ang mga estudyante, "Ikaw ba si Ard?" Hanggang sa lumapit si Olivia, tinapik ang ulo niya, at sinaway, "Hindi ka ba natuto ng disiplina kahit nakalipas ang 3,000 taon sa dungeon?" Tumanggaw si Ard ng bahagya bilang pagsang-ayon. Napansin siya ni Silphy at nagmarcha papalapit. "Ikaw ang Ard Meteor, reincarnation ng Demon King, hindi ba? Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. Nasaan ang kapatid kong si Lydia? Nasaan ang mga demons at monsters? At bakit ka nag-reincarnate?" Tahimik na sumagot si Ard, "Walang iba ito kundi isang hindi pagkakaintindihan." Ngunit iginiit ni Silphy na na-research niya ang lahat at natuklasan na siya nga, ang reincarnation ng Demon King. Masinop na nakinig si Olivia, malinaw na na-curious sa sinabi ni Silphy, at tila lalala ang sitwasyon ni Ard. Muling sinabi ni Ard, "Hindi ito higit pa sa isang hindi pagkakaintindihan." Ngumisi si Silphy, "Sige, paano kung labanan natin? Kung matalo kita, sasabihin mo sa akin ang katotohanan." O naging duwag na ba ang Demon King matapos ang lahat ng ito? Nena si Ard sa pang-iinsulto sa kanyang dangal. Biglang pumasok si Arena at nagdeklara, "Kung hamon ang gusto mo, harapin mo ako." Ngunit huwag kang magsalita kay Ard ng ganoon. Namangha si Silphy kay Arena. Malinaw ang pagkakahawig niya sa mukha ni Lydia. Tinanong niya, "Sino ka?" Sagot ni Arena, "Ako ang unang at pinakamamahal na kaibigan ni Ard." Ngumiti si Silphy, "Kaya dapat ka ring maging kaibigan ko." Ngunit tumanggi si Arena. Galit na galit si Silphy. "Sige, harapin ko si Ard." Pumayag si Olivia, at lumabas silang lahat para sa duel. Naisip ni Ard sa sarili, "Kailangan kong matalo ng sinasadya para mabawasan ang kanilang suspecha sa akin." Nagsimula ang laban,
at agad na nakakuha ng kalamangan si Silphy. Ngunit nagpasiklab ang kanyang mga salita kay Ard, at sa huli, naibalik niya ang laban pabor sa kanya. Idineklara ni Olivia si Ard bilang panalo, at mukhang tapos na ang duel. Ngunit muling tumayo si Silphy, sumigaw, "Hindi pa ako talo." Nagcast siya ng bagong spell, naglabas ng dambuhalang espada. "Hindi mo dapat gamitin ang espada rito," sigaw ni Ard. Ngunit hindi siya pinansin ni Silphy at nag-charge ng buo. Inaktiba ni Ard ang kanyang barrier, at inihanda ang nakapipinsalang spell. Sa sandaling iyon, nakialam si Olivia, pinahinto ang dalawa. "Tumingin ka sa paligid," sigaw ni Olivia. "Ang espada na hawak mo ay naglalabas ng poison sa bawat pulso. Pinupuno nito ang hangin, sinasaktan ang lahat dito." Namutla si Silphy sa takot sa ginawa niya. "Ito'y lahat dahil kay Ard," sigaw niya. Bago pa siya makapagpatuloy, tinapik siya ni Ina sa ulo at sinaway, "Kapag nagkamali ka, kailangan mong humingi ng tawad sa paligid mo o magiging walang halaga ka at wala nang magmamalasakit sa iyo." Tumingin si Silphy kay Ina, naaalala ang mga salita ng kanyang kapatid na si Lydia. Umiiyak siya at mamulong, "Hindi ko sinasadya." Tiningnan din ni Ard si Arina at napagtanto kung gaano siya kahawig ni Lydia. Bumalik sila sa klase pagkatapos at ipinaliwanag ni Ard ang mga detalye ng paparating na festival at ang mga inaasahan. Nahati na ang mga roles at naging mahinahon ang atmosfera. Ngunit mula sa malayo, tahimik na pinanood ng masked man si Ard, nagbabalak ng plano upang patayin siya. Maliwanag na muling sisabog ang kaganapan. Sumunod na araw, nagsimula ang school festival. Nagpunta sina Ard at Arina sa mga shops, nagpapakita na nagpapatrol sila upang protektahan ang paaralan. Kitang-kita na tuwang-tuwa si Arina na makasama si Ard. Biglang yumangay ang isang pagsabog sa hangin. Nagmadali silang tumungo sa pinagmulan at nakita si Silphy, itinaas ang kanyang espada laban sa isang lalaki, banta sa kanya. "Bakit may demonyo dito?" Buntong hininga ni Ard sa inis. "Bakit mo ginagawa ito, Silphy?" Matibay na sagot niya, "Dahil demonyo ang lalaki. Sino mang may ganoong mga mata ay tiyak na demonyo." Natataranta ang lalaki, "Ako'y ordinaryong tao lang." Ngunit galit na wika ni Silphy, "Hindi, ikaw ay demonyo." Ang kanyang pagiging inosente at hindi makakaintindi ay malinaw. Dumating si Olivia at nilinaw ang sitwasyon, ipinaliwanag na ang lalaki ay may-ari ng isang restaurant kung saan siya dati nagtrabaho, at kinumpirma niyang tao lamang ito. Napahiya si Silphy sa pagkakamali niya, ngunit inimbitahan siya ni Arina na sumama sa kanila sa cafe, at pumayag siya. Habang nakatayo si Ard kasama sina Olivia at Arina, tinanong niya ang tungkol sa isang puno malapit sa kanila na may kakaibang enerhiya na nararamdaman niya. Sagot ni Olivia, "Iyan ay isang lihim na hindi ko maaaring ibahagi, kahit sa iyo. Ngunit alamin mo, ang punong ito ay konektado sa sword tournament bukas. Nakapagparehistro na ako bilang Ardit." Ngumisi si Olivia, "Hindi pa tapos ang laban, dahil ikaw ay sasali rin." "Hindi ko gusto ipakita ang lakas ko sa iba," protesto ni Ard. "Sasali ka," mariing tugon ni Olivia, "o kailangan ko bang kumilos ng iba?" Napilitan si Ard, "Sige, sasali ako." Tila may lihim siyang hawak laban sa kanya. Pagkaraan, tinignan ni Ard si Silphy sa cafe. Tulad ng dati, puro gulo ang nagagawa niya at palaging may kasalanan. Ngunit nang imbitahan siya ng mga babae, sumali siya sa torneo. Halata na humahanga ang bawat babae kay Ard. Namumula ang kanyang mukha sa hiya, ngunit mabilis na nagtulak si Arina sa kanya. Nagtalo si Jeannie, "Akala mo ba si Ard ay iyo lamang? Nais din naming maglingkod sa kanya." Tumugon si Arina, "Hindi ko ibibigay si Ard sa iba, kahit na ikamatay ko man." Muling nagkagalit ang dalawa kung sino ang higit na nagmamahal kay Ard. Sa huli, nagpasya silang lutisin ito sa pamamagitan ng sword tournament. Ang mananalo ay ang magmamay-ari kay Ard. Nagsimula ang torneo. Sumali si Arina muna at nanalo ng madali. Umusad rin si Ard at Olivia ng mabilis. Pagkatapos, si Jeannie ay hinarap ang isang malakas na kalaban at muntik ng matalo, ngunit sa paghimok ni Ard, nahanap niya ang tapang niya at nagwagi. Lahat sila ay nakapasok sa finals. Pagkatapos ng mga laban, iniwan ni Ard ang arena at sinalubong siya ni Jeannie. Tinanong niya tungkol kina Arina at Silphy, at ipinaliwanag ni Ard na pumunta sila sa cafe upang tumulong sa dami ng customers. Natuwa si Jeannie, "Sige, samahan mo ako sa susunod na contest. Ito ay beauty pageant ng festival upang piliin ang pinakamagandang lalaki at babae." Gusto ni Jeannie na makasama si Ard bilang kanyang partner. Kahit nag-aalangan, pumayag si Ard upang aliwin si Jeannie at bantayan ang ibang estudyante.
Pagdating sa venue, nakatayo si Ard sa gitna ng mga kabataan. Napansin niya ang isang lalaki na pamilyar sa kanya, siya ring lalaki na hamampas kay Ginny noon. Tinanong ni Ard, dito ka para kay Ginny. Nanginginig ang lalaki, huwag mo po akong patayin, ang sabi niya. Napansin ni Ard na malaki na ang timbang ng lalaki at nagtanong, ano ang nangyari sa iyo? Sabi ng lalaki, matapos mo akong talunin, nalugmok ako. Kumain lang ako at naligaw ang landas ko. Umiling si Ard, sige, sige. Habang nagtatagumpay sa pageant, umaakyat si Ginny sa stage na puno ng kumpiyansa at sigaw ng crowd ang pangalan niya. Napatingin ang lalaki sa kanya at bulong, naging kumpiyansa siya dahil sa iyo. Isa lamang akong balakid sa kanyang daan. Gusto kong humingi ng tawad, ngunit wala akong lakas ng loob. Sa huli, nanalo sina Ard at Ginny sa contest ng festival. Bumalik sila sa cafe, at tulad ng dati, nagalit si Ina sa resulta. Pagkatapos, nagumpisa ang finals. Hinarap ni Olivia si Ard at nagtagisan sila ng labis na lakas. Nagpatayo si Ard ng barrier upang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa huli, na-disqualify siya dahil gumamit ng magic sa sword tournament. Nanatiling nasa ere si Olivia. Sa pinakahuling laban, hinarap ni Ginny si Irina. Naglaban sila ng buong tapang, pinagmumulan ng selos. Tuwing sinasabi ng isa na mas mahal niya si Ard, namumula si Ard sa hiya at same time na dasal na matapos na ang laban. Sa wakas, nanalo si Irina laban kay Ginny. Parehong umalis ang dalawang babae sa arena na umiiyak. Binalaan ni Irina si Ginny na hindi na siya papayagang tumingin kay Ard muli, ngunit umatras si Ginny mula sa kasunduang iyon. Samantala, tahimik na pinanood sila ng masked man mula sa anino. Nagbabalak na alisin sila. Naghihintay lamang siya sa tamang pagkakataon. Sumunod na araw, nagsimula ang ikalawang bahagi ng festival. Si Ard, Irina, at ang kanilang mga kaibigan ay nakatakdang mag-perform ng play tungkol sa buhay ng Demon King na si Barbados bago siya bumagsak. Bagaman kinakabahan ang mga estudyante, naging kahanga-hanga ang kanilang pagtatanghal at namangha ang audience. Habang gumanap si Ard sa mga eksenang sumasalamin sa kanyang nakaraan laban kay Lydia, naalala niya kung gaano kabagsik ang mga labang iyon. Ang kalaban na commander ay malakas at mahirap talunin sa pantay na laban. Sa isang punto, sinabi ni Sylphie na makikipaglaban siya sa kanila, ngunit tumanggi si Lydia. Ilang gabi pagkatapos, bumisita si Sylphie kay Barbados, humihingi ng luha sa kanyang mga mata, bakit hindi mo ako pinapayagang makipaglaban sa iyo? Nagsanay na ako ng husto upang tulungan ang kapatid kong si Lydia. Hamupa ang puso ni Barbados at sinabi, sige, makipaglaban ka at ipagtatanggol kita. Kinabukasan, nagsimula ang matinding labanan. Napakalakas ng kalabang commander at muntik na patayin si Lydia hanggang bumagsak ang lupa sa ilalim niya mula sa bitag na inihanda ni Sylphie. Samantala, sinunggaban ni Lydia ang pagkakataon at natalo ang commander sa isang strike. Nagdiwang ang lahat at nakamit ni Sylphie ang pinakamataas na parangal sa laban. Sa kasalukuyan, naging matagumpay ang kanilang play sa festival. Nag-applaud ng malakas ang audience. Ngunit napansin ni Sylphie ang isang batang babae sa crowd na kamukha ng kanyang kapatid na si Lydia at nagmadaling yamakap sa kanya, ngunit hindi pala ito si Lydia. Napuno ng pangungulila at lungkot si Sylphie. Sa sandaling iyon, pumasok ang masked man na nagpadala ng banta sa pangalang Bullhead, nakatuon ang kanyang mga mata sa lugar, handang maghasik ng kapahamakan. Matapos ang pagtatanghal, naghintay sina Ard at Ginny sa labas ng paaralan upang tanungin si Sylphie kung bakit siya biglang umalis. Dumating si Sylphie, kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Gusto ko makita ka bukas sa schoolyard, sinabi niya kay Ard. Akala ni Ginny ay magko-confess si Sylphie ng damdamin kaya dinala niya si Ina upang manood. Nang marating ni Ard ang lugar na pinapuntahan niya, nakita niya si Sylphie na hawak ang isang malaking espada, ang mismong espada na pag-aari ng kanyang kapatid na si Lydia. Ginawa ni Sylphie ang isang incantation at pinakawalan ang nakasil na enerhiya mula sa isang malapit na puno. Kitang-kita, nakatali sa puno ang kapangyarihan ng espada. Diretsyong sinabi niya kay Ard na papatayin niya ito. Tinawag niya ang pangalawang espada at sumugod kay Ard ng buong lakas. Lumipad pabalik si Ard upang suriin ang sitwasyon, pero sinundan siya ni Sylphie, determinado sa pagpatay sa kanya. Nang tignan ni Ard ang kanyang mga mata, napagtanto niyang brainwashed na si Sylphie. Mula sa malayo, pinanood siya ng masked man, nasisiyahan sa kanyang plano. Maliwanag na nang nakuha si Sylphie, ipinakita niya rito ang vision ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lydia sa kamay ni Barbados. Ang pagkabigla ang nagdulot kay Sylphie ng pangakong paghihiganti. Nangako siya na papatayin si Ard. Tinamaan ni Sylphie si Ard sa likod. Akala niya patay na ito, huminto siya sandali, napagtanto niyang hindi pa bumabalik si Lydia.
Sumugod sina Genie at Arena upang pigilan si Sylphie, pero walang makapangyarihan sa kanya. Pinabagsak niya sila na para bang mga anino lamang. Nang ihanda niyang tapusin sila, muling lumitaw si Ard. Ipinakita niya ang buong kapangyarihan niya, at nadagdagan ang galit ni Sylphie. Sumugod siya muli. Iwas si Ard nang hindi nais saktan si Sylphie ng lubusan. Tinangka ni Sylphie ang pagkakataong pumatay, ngunit narinig niya ang tinig ni Lydia na sumigaw, "Stop!" Tumagos ang utos sa kanyang isip. Huminto siya at bumalik ang kanyang kamalayan. Lumapit ang masked man, natatawa kay Sylphie. Walang silbi kang hanggal. Tinamaan niya ito at kinuha ang mga armas, pagkatapos ay humarap kay Ard. "Kung hindi ka niya matatapos, ako na ang papatay sa iyo." Sumugod siya kay Ard ng buong lakas, pero sa isang iglap, tinamaan siya ni Ard, naputol ang braso at natapilok sa ere. Ngunit hindi sumuko ang masked man. Lumipad siya sa hangin, sinubukang patayin si Ard gamit ang pangalawang espada ni Lydia. Biglang tumanggi ang espada sa kanya. Ang enerhiya nito ay dumaloy sa katawan niya, pinapaso siya ng malupit. Tahimik na tiningnan siya ni Ard. Ang espada ang pumipili kung sino ang makakagamit nito. Hinawakan ni Ard ang espada, ngayon ay nasa kanyang kontrol ang kapangyarihan nito. Ginamit niya ito upang ilunsad ang isang napakalaking spell na tuluyang winasak ang masked man. Pagkatapos, lumapit siya sa pangalawang espada, ngunit lumitaw ang espiritu ni Lydia mula dito. Lumapit siya kay Sylphie at mahinahong sinabi, "Bakit mo ginagawa ito, hanggal na bata? Huwag sisihin si Ard sa kahit ano. Mabuhay ka ng payapa at masaya, at laging tandaan na ako'y laging masaya." Matapos ang mga salitang iyon, naglaho ang espiritu ni Lydia. Napaluha si Sylphie, na puno ng halo ng kalungkutan at tuwa. Kinabukasan, sina Ard, Genie, at Arena ay sakay ng karwahe. Biglang huminto ang oras at na-transport sila sa ibang dimensyon. Sa harap nila ay isang batang lalaki. "Welcome," bati nito. Tinanong ni Ard, "Di man ka ba?" Ngumiti ang bata ng bahagya. Karaniwang tinatawag ng tao na masama ang hindi nila alam. Sa ganoong paraan, marahil ako'y demon. Pero kung titingnan mo ang tunay kong likas, hindi ako. Muling tinanong ni Ard, "Ano ang gusto mo sa amin?" Ipinaliwanag ng bata, mayroong walang katapusang mundo. Paulit-ulit ang nakaraan at hinaharap. Bagamat hindi na babalik ang nakaraan, may kakaibang nilalang na naghahangad guluhin ang balanse. Ang pagkikita ng nilalang na ito at ng Demon King ay yuyugin ang mundo ninyo, at isa sa kanila ang mawawala. Napatingin si Ard, "Pwede mo bang paliitin para maintindihan namin?" Sabi ng bata, "Gusto kong sirain ninyo ang nilalang na ito." Nagising ang tatlo. Malungkot na sinabi ni Ard, "Tila na transport tayo sa nakaraan." Tinanong ni Genie, "Paano ka sigurado?" Itinuro ni Ard ang langit. "Nakikita mo ba ang 2 buwan sa itaas? Imposible itong makita sa ating mundo. Noon, may pangyayari na nagdulot sa pagkawala ng 1 buwan. At base sa ating nakikita, naniniwala ako na nasa isang rehiyon tayo ng Great Kingdom of Fraudia, pinamumunuan mismo ng Demon King Varvados. Kung totoo ang sinabi sa atin, ang tanging paraan ay makipagkita sa kanya." Biglang may narinig silang sigaw ng babae. Nakita nila ito na tumatakbo mula sa isang napakalaking scorpion. "Ito ay hindi katulad ng mga halimaw sa ating mundo," sigaw ni Arena. "Syempre, kailangan natin siyang tulungan." Gumuhit siya ng maraming magic circles at pinaputok ang halimaw, na agad nawasak. Isang tinig ang tumawag, "Napakalakas mo. Salamat sa pagsadyap sa aking tagasunod." Lumingon sila at nakita si Olivia. Napabigla sina Arena at Genie. "Olivia?" tanong nila. Nagpaliwanag si Ard agad, "Oo, narinig lamang nila ang iyong pangalan at hinangaan ang reputasyon mo." Gumamit ng spell si Olivia upang patulugin sina Arena at Genie, ngunit hindi si Ard. "Bakit hindi ka apektado?" tanong niya. Sagot ni Ard, "Hindi mo lamang ginamit ang sapat na magic. Sumunod ka sa akin," sabi ni Olivia. Kinabukasan, nagising sila sa bahay niya, namamangha sa kakaibang disenyo nito. Sinabi ni Olivia kay Ard, "Mukhang malalim ang alalahanin mo tungkol sa kalagayan ng lungsod." Sagot ni Ard, "Oo, matagal na mula nang huli akong bumisita sa lugar na ito. Maaari bang malaman kung bakit mo kami dinala rito?" "Upang sumali sa aming puwersa," sagot ni Olivia. "Ito ang panahon ng mga dakilang bayani, at tayo ay inaatake ng mga dayuhan." Mula noon, naglaban ang mga demons na nilikha ng mga dayuhang ito laban sa sangkatauhan. Ang digmaang ito ay sanhi mismo ni Queen Varvados na nagde-develop ng human sorcery. At ikaw, taglay mo ang pambihirang talento sa magic. Dahil nakita namin ang iyong kapangyarihan, magiging napakahalagang asset ka. Napabuntong hininga si Ard, "Sa madaling salita, hindi mo maiiwan ang isang tulad ko na malayang gumalaw." "Sige, ngunit may 2 kondisyon ako. Una, payagan ang 2 babaeng ito na sumama sa akin. Pangalawa,
ay assign kami sa Forces of Verda. Napalingon si Olivia, gusto mo bang mamatay agad ang mga ito? Sagot ni Ard, hindi, paprotektahan ko sila. Namangha siya sa pangalawang kondisyon. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Tanong niya. Matatag na sagot ni Ard, syempre. Ngumiti si Olivia, isang lalaki ng iyong lakas ang humiling lamang na maglingkod sa logistics, pangasiwaan ang armas, pagkain, at healing supplies. Sagot ni Ard, sa kabila ng itsura, magic students lamang kami. Wala akong ambisyon. Pinag-isipan ito ni Olivia, pagkatapos ay sinabi, tama, karamihan sa mga tao sa Verda ay scholars at researchers, hindi fighters. Ang mga misyon nila ay nakatuon sa logistics at healing, at mababa ang mortality rate sa aming hukbo. Sige, kung iyon ang iyong mga kondisyon, direktang maglilingkod ka sa kanya. Gagamitin ko ang autoridad ko upang ilagay ka sa ilalim ng kanyang utos. Di nagtagal, dumating sila sa Verdace Research Center. Iniisip ni Ard sa sarili, kung maglilingkod kami sa kanya, maliit ang tsansa na mapanganib ang dalawang babae, kahit na labis ang pananakit ng ganitong trabaho sa akin. Biglang sumabog ang laboratorio sa harap nila. Mula sa usok, lumitaw si Verda mismo. Alam ko na magtatagumpay ako. Perpekto ang eksperimento, sabi niya. Agad niyang inayos ang center at sinalubong sila sa loob. Bagong recruits para sa aking division, wika niya. Napakabihira nga iyon. Dumating ka ba dahil hinahangaan mo ako? Tanong ni Verda. Sumagot si Ard, ipapaliwanag ko kung bakit kami narito. Isinalaysay niya sa kanya na sila ay nagmula sa future. Kumislap ang mga mata ni Verda sa tuwa. Tutulungan kita na makahanap ng paraan pabalik sa inyong panahon. Biglang sumugod si Sylphie, hinahabol si Verda. Lumitaw si Lydia, at namangha si Ard. Agad na hinawakan ni Lydia si Verda at nagngingit-ngit. Sinabi ko na sayo, hindi sapat ang suporta na ibinibigay mo. Niloloko mo ba ako? Ngumiti si Verda, kaya ginamit ko ang tatlong ito, pero pinukaw ni Ard si Lydia, kaya nagalit siya. Lumabas ka at labanan mo ako sa labas. Lumabas sila. Naglunsad si Lydia ng napakabilis na suntok, ngunit na-block ni Ard lahat. Pinaglaruan siya, nagbato ng buhangin sa kanyang mga mata at sinipa, pagkatapos ay isang malupit na suntok ang kanyang ipinadala. Bumawi si Ard at tinamaan siya, ngunit sumagot si Lydia ng uppercut na nagtulak kay Ard sa ere. Pumadyak siya mula sa ulo ni Lydia, itinulak ito sa lupa. Pagkatapos, sabay nilang inilunsad ang kanilang mga strike, nagbanggaan ng napakalakas na puwersa. Habang lumulubog ang araw, nagtapos ang matinding labanan sa draw. Hinga ng malalim si Lydia at tumingin kay Ard, tunay kang malakas. Dalhin mo ang dalawang babae at maging bahagi ng support unit namin. Sa totoo lang, gusto kitang makita sa front lines, pero malinaw na may dahilan ka. Sagot ni Ard, hanggat naiintindihan mo iyon, huwag humingi ng imposible. Ngumiti si Lydia ng bahagya, ngunit kailangan ko pa rin ang iyong lakas. Naalala ni Ard ang mga salitang iyon na sinabi sa kanya noon. Nagtanong siya, narinig ko ang tungkol sa koneksyon mo sa Demon King. Maaari mo ba kaming ayusin na makilala siya? Tumanggo si Lydia, wala akong tutol, pero kahit irekomenda ko, hindi magugustuhan ni Vavados ang ideya. Kung nais mong makilala siya, gumawa ng isang bagay na karapat-dapat sa kanyang tiwala. Binubuksan niya lamang ang puso sa mga karapat-dapat. Noong gabing iyon, nag-iisa si Ard nang lumapit si Latima, ang handmaiden ni Lydia. Mananatili ka sa palas hanggang sa susunod naming kampanya. Sinabi ni Lady Lydia na gamitin mo ang bahay na ito na parang sa iyo o sa isang malapit na kaibigan. Bulong ni Ard sa sarili, malapit na kaibigan. Pinatay ko ang isang hindi mapapalitan gamit ang sariling kamay. Karapatan ko ba siyang tawaging ganoon? Kinabukasan, nakatayo sina Ard at ang kanyang mga kasama sa Verdace forces, malayo sa front lines. Hindi tayo makikipag-engage sa malaking labanan sa kalaban, at kahit gawin natin, tiyak na protektado kayo ng mga magical tools na ito, utos ni Verda. Nag-isip si Ard, base sa sinabi ni Verda at Lydia, nasa nakaraan tayo. Noon, bilang Demon King, pinalawak ko ang hukbo. Papalapit na sa rurok ang laban-laban sa demons at outsiders. Naalala ko kung paano naghahari ang demons sa rehiyon na ito. Paano pinagsama ng hukbo ni Lydia at Verda ang mga fortresses at castles, naglatag ng pundasyon para sa dominasyon namin sa kontinente. Ngunit hindi ko naaalala ang anumang problema mula sa laban na ito. Biglang sinalakay ng puwersa ni Lydia ang fort ng kalaban. Kasabay nito, sinalakay ng lightning spells ang camp ni Verda. Isang ambush sa kanilang supplies at healers. Napagtanto agad ni Ard, kaya pala ang strategy ay durugan ang supply ng army, klasikong taktika sa digmaan. Akala ko ligtas tayo dito, pero nakikinabang tayo sa sitwasyong ito.
Maaaring hindi ito sapat para makausap ang Demon King, pero isa pa rin itong achievement. Samantala, sumugod si Lydia sa fortress, nakakunot ang noo. Kakaiba, hindi pa rin lumalabas ang enemy commander. Biglang dumating ang isang sundalo. Ulat, naambush ang rear forces ni Verda. Kaunti lang ang kalaban, pero pinamunuan ni Commander Bulgan. Namangha si Lydia at nagmadaling pumunta sa lugar. Sa parehong sandali, lumapit si Bulgan kay Ard, ngunit nadapa sa isang trap at agad na nahuli. Dumating sina Lydia at Sylphie habang tinatapos ni Ard ang pagkakakapture sa kanya. Mukhang tapos na ang usapin, wika ni Lydia. Umiling si Ard. Hindi pa siya karapat-dapat patayin. Kahit mahina ang isang commander pa rin siya. Kaya sinigurado kung buhay pa siya ng dakpin. Namangha si Lydia, mahina. Siya ang dakilang military commander na pinaghirapan nating talunin. Kahit ano paman, kahanga-hanga ka. Sandali na lang at makikilala mo si Vavados. Kinabukasan, dinala sila ni Lydia sa Demon King's Palace. Namangha sina Arena at Ginny sa kagandahan nito, habang si Ard ay nakaramdam ng pride, alam niyang siya ang nagtayo noon. Paglapit nila sa gates, isang nagliliyab na fireball ang sumugod sa kanila. Pinrotektahan ni Ard ang lahat gamit ang magical barrier. Lumabas ang isang estranghero, nakangisi, pasensya na. Isipin mong ito'y pagbati ko para sa iyong accomplishment. Kiniskis ni Ard ang kanyang mga mata, marami na akong narinig tungkol sa iyo, Arvato. Napabuntong hininga si Lydia, hindi ka nagbabago. Kung labanan ang gusto mo, harapin mo ako. Tumawa si Arvato, hindi ko kayang talunin ang heroan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang tinig sa hall. Lumitaw si Varvados mismo. Bakit kayo nagdudulot ng kaguluhan dito? Hindi ko naaalala na ako'y tinawag, Arvato. Lumayas ka ngayon o. Tumanggaw si Arvato, naiintindihan. Ako'y aalis. Bago siya umalis, tiningnan niya si Ard. Sundan mo ako. Nang umupo si Varvados sa trono, nagtipon ang mga servants, pero pinawi niya sila. Bulong ni Ginny, ang Demon King ay kamangha-mangha. Tinutilt ni Varvados ang ulo. Demon King, kanino mo tinutukoy iyon? Mabilis na ipinaliwanag ni Ard. Ginamit niya ang ibang pangalan ng inyong kamahalan, isang titulo na narinig niya sa port. Wala siyang masamang intensyon. Ngunit naisip ni Ard sa sarili, kakaiba. Dapat ay kilala na ang titulong Demon King noon. Pinag-aralan siya ni Varvados. Alam ko ang isa pang may titulong Demon King. Tumalon ang puso ni Ard. Siguro, may hindi kami naiintindihan. Patawarin ang aming kamalian, wala siyang hinihingi sa amin, at hindi ko na pinilit tungkol sa titulo. Sabi ni Verda, may malinaw na discrepancy sa pagitan ng Demon King na kilala mo at sa Demon King sa mundong ito. Siguro nagbago ang kasaysayan. Teorya lang ito, pero naniniwala akong may nagbago sa timeline. Ang pagbabago ay nagdala ng Demon King na hindi mo kilala. Naalala ni Ard ang sinabi ng misteryosong ruler, may isang entity na gustong guluhin ang balanse. Baka na-misinterpret natin. Pinayuhan tayong harapin ang Demon King at sirain ang kakaibang entity. Pero paano kung sila ay isa lang? Napabigla si Ginny. Ibig sabihin, ang nagbabago ng kasaysayan ay ang Demon King sa mundong ito. Kung matatalo natin siya, maibabalik natin ang timeline at makakauwi tayo. Dagdag ni Arena, bakit hindi natin hilingin kay Varvados na tulungan tayo? Umiling si Verda, imposible. Lumitaw ang Demon King na ito 3 taon na ang nakalipas. Sinakop niya ang lands ng outsiders at atin sa isang iglap. Wala kaming alam tungkol sa kanyang layunin. Sinubukan namin ang negotiations, pero hindi siya nakinig. Kahit si Varvados ay nakipaglaban minsan at natalo. Tumanggaw si Ard ng seryoso. Kung ganoon, hindi kikilo si Varvados nang walang dahilan. Ngumiti ng bahagya si Verda. Naiintindihan mo siya ng mabuti. Kinluso ni Ard ang mga kamao. Kung makamit natin ang mas malaking tagumpay, mapapaniwala natin siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Lydia. Sa susunod na labanan, sasama ka sa front lines. Nagliwanag ang mga mata ni Ard sa determinasyon. Naiintindihan. Habang nagmamarcha, nagtanong si Lydia, bakit biglang nagbago, samantalang gusto mo noon ay logistics lang? Sagot ni Ard, masasabi mong ito ang eksaktong kailangan natin. Matalino na iwan ang 2 babae sa likod sa pagkakataong ito. Nino ang target natin? Tanong ni Ard. Napangiti si Lydia ng seryoso. Nephiles, ang King of Curses. Napanganga si Ard sa gulat. Ngumiti si Sylphie. Mukhang natakot ka. Bulong ni Ard, narinig ko ang pangalang iyon noon. Umiling si Sylphie. Narinig mo lamang. May rangkang ang mga magicians mula 1 hanggang 7, at may hierarchy din ang demons. Nephiles ang pinakamataas sa kanila. Napangiti si Ard na may halong kapitan. Imposible kalimutan.
Isa si Mephiles sa mga dahilan kung bakit pinatay ko si Lydia noon. Sa wakas, narating nila ang fortress. Sa harap nila ay isang army ng skeleton soldiers. Halos sumugod si Sylphie, pero ginamit ni Ard ang wind magic at winasak silang lahat. Iniisip niya, hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Biglang sumiklab ang apoy mula sa loob ng fortress. Pumasok sila at nakita ang kalaban na nalunod sa apoy. Umiikot sa lupa ang ulo ni Mephiles. Lumitaw ang isang lalaki na naka-armor at helmet. Huli ka na. Tanong ni Ard, sino ka? Tumawa ng madilim ang lalaki, may ideya ka na. Ako ang Demon King, isang marahas na hayop, tyrant, kaaway ng mundo. Ihatid ang mensahe ko sa iyong commander. Aangkinin ko ang mga lupaing nais ko. Kung gusto niyang mabawi, pwede siyang lumaban at kuhanin ito sa puwersa. Biglang naglaho siya sa kanilang harapan. Kinabukasan, nagdaos ng council tungkol sa Demon King. Isa sa mga attendants ni Varvados ang nagsalita, hintayin, may ilan sa atin, na hindi karapat-dapat dumalo. Sumagot ang isa, karapat-dapat ang mga mandirigmang ito, nararapat tanggapin ang partisipasyon nila. Sabi ni Varvado, siyang 7 ay mga bisita ni Lydia, at hindi natin pwedeng baliwalain ang kontribusyon nila sa digmaan. Pagkatapos, tumingin siya kay Ard. Nagbago ang isip ko tungkol sa Demon King. Dahil idineklara na niya ang digmaan, kailangan natin siyang talunin. Haharapin natin siya gamit ang buong lakas ng ating mga hukbo at tatapusin ito sa isang araw lamang. Tinanong ng isa sa mga counselor, ibig niyo bang ipadala ang 4 na leader sa battlefield? Sumagot si Varvados, at balak ko ring pumasok mismo sa labanan. Ngunit may sumalungat, kung gagawin niyo iyon, may iwan ang ating mga rehiyon na walang depensa, at sabay-sabay tayong sasalakayin ng kalaban. Sabi ni Varvados, may katwiran ang inyong takot, kaya natin tatapusin ang lahat sa isang araw. Nagtanong si Ard, pero idineklara ng Demon King na hindi siya maaaring mamatay. Paano natin siya matatalo? Sumagot si Varvados, iyon ay isang lihim. Pagkatapos, inihayag niya, magsisimula ang labanan sa 3 araw mula ngayon. Ang inyong misyon, sirain ang fortress ng kalaban. Mamaya, umatras si Ard sa kanyang kwarto at nag-isip, nagbago ang kasaysayan. Dapat sila'y namatay, pero buhay pa rin, at walang nangyari kay Lydia. Pinapagawa sa atin ng ruler na itama ang kasaysayan. Kung babalik tayo na ganito, sa sandaling iyon, lumitaw ang Demon King at wika, aayusin ito eksakto ayon sa kinatatakutan ninyo. Tanong ni Ard, may kailangan ka ba sa akin, Demon King? Sagot nito, ang kasaysayan na itinakda nila ay hindi madaling baguhin. Sa puntong ito, isang napakalaking corrective force ang kikilos, at sa huli ay makikita ni Lydia ang kanyang kapalaran. Nagtanong si Ard, galing ka rin ba sa ibang era? Tumigil ang Demon King sa kanyang kilos, tama na ang ganitong bata na palabas. Alam ko kung sino ka, Armeteor. Walang kailangan ng maskara sa harap ng salamin. Ako ikaw, at ikaw ako. Tinanggal niya ang helm, at namangha si Ard nang makita ang sarili niyang mukha. Walang dahilan para magulat, wika ng Demon King. Dumating ako sa panahong ito. Hindi nakakagulat na nangyari ito. Pareho tayong ipinanganak na Varvados at parehong tumawid sa ibang mundo bilang Armeteor. Marami akong nakuha bago ko mabilis na nawala ang lahat. Ikaw naman, wala ka pang nawala. Hindi naging maayos ang aking sitwasyon. Itinakwil ko ang pangalang Armeteor at ngayon ay kilala bilang total failure, ang Stray Calamity. Tanong ni Ard, paano ka nakarating sa panahong ito? Sama rin ng paraan na ginawa mo, sagot ng Demon King. Nang tinanggap ko ang alok ng ruler, napunta ako rito. Iron Echo, upang maabot ang layunin ko, kailangan kong isuot ang pangalang kinamuhian ko noon. Tanong ni Ard, ano ang layunin mo? Iligtas si Lydia. Gusto kong itama ang aking mga pagkakamali. Ganon din sa iyo, hindi ba? Sumama ka sa akin. Hindi natin kailangan maglaban. 2 tanong ang inihain ni Ard. Una, nakipag-usap ka ba sa sarili ko sa panahong ito? Hindi, sagot ng Demon King. Kinamuhian ko ang sarili ko higit sa lahat, lalo na ang sarili sa panahong ito. Ang kanyang kamalian ay naging dahilan para mawala si Lydia at pinilit akong patayin siya gamit ang sariling kamay. Bakit ka nakikipaglaban sa sarili mo sa panahong ito? Tanong ni Ard. Kung ang layunin mo ay iligtas si Lydia, ang pagsalungat sa kanya ay isang kahangalan. May mga pagkakataon na hindi ko siya makakatuwang kahit ano paman. Nakalungkot man, nakatali ako na patayin siya, wika ng Demon King. At tulad ng binigay sa iyo ng ruler ang isang gawain, ako rin ay binigyan ng tungkulin na sirain ang mundong ito. Napabigla si Ard.
Ano ang koneksyon ng pagsira ng mundo sa pagligtas? Kay Lydia, naalala mo ba kung paano namatay si Lydia? Siyempre, hindi ko makakalimutan. Kung ganoon, imposibleng hindi mo maunawaan ang nararamdaman ko, wika niya. Ang sumpa ay nanira sa kanyang isipan. Nawalan siya ng mga kaalyado at marami pa hanggang sa araw na napagpasyahan ang lahat. Bulong ni Ard, upang talunin ang huling kalaban ng outsiders, kinailangan kong gumawa ng napakasamang panganib. Halos hindi ko matitiis. Naisip kong lumingon at baliwalain ang huling kaaway. Ngunit nang timbangin ko ang buhay ni Lydia laban sa pagkawasak ng lahat ng outsiders, pinili kong patayin si Lydia. Hawak ng Demon King si Ard. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ito? Kung ginawa mo, wala ni isa sa mga iyon ang mangyayari. Ang pagkakamali ko ay hayaan si Lydia na pumasok mag-isa sa teritoryo ng kalaban. Nawalan siya sa laban at nakita ko siyang maging banta sa buong mundo. Hindi ko matiis ang guilt na iyon. At kahit pagkatapos noon, walang pahinga ang mundo sa akin. Nang tumawid ako sa ibang mundo bilang Ard Meteor, kinuha sa akin ang lahat, ang aking mga layunin, pag-asa, at pangarap. Sa puntong ito, alam kong nagdaragdag lang ako ng kasalanan sa kasalanan. Gusto kong wakasan ito at ayusin lahat ng mali. Ililigtas ko si Lydia, magiging kaaway na kinamumuhian ng mundo, at hahayaan ko siyang patayin ako. Matapos ko siyang lockerin ang parehong landas na pinilit akong tahakin, magtatapos na ang lahat para sa akin. At kailangan mo ring ihanda ang sarili mo na gawin ang kasalanan na ito kasama ko. Habang umaabot si Ard, narinig niya ang boses ni Lydia. Huwag kang gagawa ng anuman, gago. Natunganga siya. Bibigyan kita ng oras para mag-isip, sabi ng Demon King. Hihintayin ko ang sagot mo sa 3 araw. Pagkatapos, naglakad si Ard kasama si Latima. Sa daan, nagtanong siya, matagal ka na bang naglilingkod kay Lydia? Opo, sagot niya. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng buhay mo at ni Lydia, alin ang pipiliin mo? Baliw na tanong iyon, sagot ni Latima. Gagawin ko ang lahat para kay Lydia. Mamaya, sumama siya kay Lydia sa isang nayon. Sinubukan niyang pasayahin si Ard, ngunit siya rin ang natutong mag-enjoy. Nag-away sila, nagtangkang magpalitan ng tama hanggang sa sila'y mapagod. Pagkatapos, tanong ni Lydia, malinaw na ba ang isip mo? Mapanuri ka, kahit isang gago, sagot niya na may bahagyang ngiti. Pagkatapos tanong ni Ard, kung may pagpipilian kang isakripisyo ang lahat para mabawi ang nawala, ano ang gagawin mo? Halika, ipapakita ko sa iyo, wika ni Lydia. Dinala niya si Ard sa isang sirang abandonadong lugar. Ito ang kasalanan na ginawa ko. Lumitaw ang mga phantoms ng mga patay, sabi ni Lydia. Alam kong dapat kong harapin sila, ngunit palagi akong tumatakas. Ang bayang ito ay tanging demons lamang ang nakatira noon. Inatake namin ito noon. Ito ay straight hiko para sa aming digmaan. Kailangan naming masiguro ito, kahit ano pa ang presyo. Madali ang pagbagsak ng fortress at depensa, pero mahirap panatilihin. Tumanggi ang mga tao sa bayan na makinig at inatake kami sa gabi. Kaya napagpasyahan naming patayin silang lahat. Kung hindi, isasakripisyo namin ang aming mga kasama. Maaaring tawagin silang monsters, ngunit sa totoo, tao rin sila tulad natin. Lalaban ako at huhubugan ang aking landas gamit ang espada, pahayag ni Lydia. Pagkatapos kong lumikha ng mundong walang banta sa sangkatauhan at walang kalungkutan, kahit sa demons, marahil doon ako mamamatay na wretched at unhappy. Hindi ako karapat-dapat baguhin ang iyong prinsipyo o isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Paano naman ang nararamdaman natin? Tanong ni Ard. Kailangan kong mag-itan, sagot ni Lydia. Kung hindi ko gagawin, hindi ako mamamatay ng may dangal. Huwag subukang baguhin ang paraan ng aking kamatayan. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga laban-laban sa demons, kaaway, at dragons. Gumuhit si Arvato ng maraming magic circles, at ginamit ni Varvados ito upang magbukas ng mga black holes na nilamon ang mga dragons. Sa lupa, nagpatuloy sina Sylphie at Lydia sa pakikipaglaban gamit ang kanilang mga blades. Mas madali sana kung narito si Ard, sabi ni Sylphie. Ngunit may mahalaga siyang dapat asikasuhin, sagot ni Lydia. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mga bagay dito, Sylphie. Samantala, nakatayo sina Ard at ang Demon King sa wasak na mundo. Ano ang sagot mo? Tanong ng Demon King. Ililigtas mo ba si Lydia kasama ko? Hindi ko ililigtas si Lydia, sagot ni Ard. Paano mo nakuha ang ganitong desisyon? Dahil ayaw niya, wika ni Ard. Nais niyang akuhan ang titulong heroine at mamatay para mag-iton sa kanyang mga kasalanan. Iyan ang sinabi niya sa akin.
Nagpalabas ng magic beams ang Demon King. Iniiwasan ni Ard ang mga ito at sumagot gamit ang parehong spell na walang epekto. Sumiklab ang apoy sa ilalim ni Ard. Tumalon siya upang makaiwas. Nilagyan siya ng magic circles bilang kulungan, ngunit tumawa si Ard. Isang kahangalan na teknik, sabi niya, at winasak ang lahat. Lumapag siya at inilunsad ang isang crushing spell sa Demon King, ngunit hindi ito pinansin. Ang pagkaunawa sa saklaw ng spell at paggawa ng counter incantation ay specialty ko, wika ng Demon King. Mukhang hindi tayo makakarating sa conclusion, bulong ni Ard. Alam kong hindi kita dapat naging kaaway, sagot ng Demon King. Alam mo ba kung bakit itinakda ko ang araw ng sagot mo sa parehong araw na magsisimula ang digmaan? Kasabay nito, pinagsama ni Olivia sina Ginny at Arena at sinabi, ang aming misyon ay bahagi ng plano ni Ard. Natuklasan ni Ard ang lihim sa likod ng kapangyarihan ng Demon King at iniutos niyang samahan ko kayo sa fortress na kanyang tinatahanan. Tinanong ni Arena, bakit sinabi niya ito sa iyo at hindi sa amin ng direkta? Dahil ito'y dapat gawin ng may lubos na lihim, sagot ni Olivia ng matatag. Napakahalaga ng usapin, ani Arena, na kinakabahan. Maari ko ba kayong ipaliwanag ang plano? Tanong ni Olivia. Tumanggo siya. Natuklasan ni Arna ang immortality ng Demon King ay pinananatili ng forbidden technique ng soul separation, na nagsisil ng kanyang espiritu sa angkop na vessel. Kaya hindi siya mamatay. Ngunit natuklasan din ni Ard ang dalawang kahinaan. Una, ang user ay kailangang manatili sa loob ng tiyak na distansya mula sa vessel. Pangalawa, kung masisira ang vessel, ang user ay mamamatay rin kasama nito. Malamang, itinatago ng Demon King ang kanyang vessel sa loob ng fortress. Natagpuan na ni Ard ang isang lihim na daanan. Gagamitin natin iyon. Bakit kami? Bakit ipinagkatiwala sa amin ni Ard ang ganitong malaking tungkulin? Tanong ni Arena, nanginginig. Ngumiti si Ginny at hinikayat siya. Hindi ito tulad mo, Arena. Ikaw ang laging nagniningning sa ganitong mga sandali. Kapag nasa rurok ang sitwasyon, ikaw ang unang tumatalon pasulong. Muling sumilay ang mga mata ni Arena. Tama ka. Gawin natin ito. Biglang tumalon si Latima, itinutulak silang dalawa sa gilid habang nadulas ang kanyang paa. Ako ang harang sa mga kalaban. Kayo dalawa, magmadali. Samantala, nilusob ni Verda ang mga demons gamit ang kanyang mechanical soldier at ray cannons, habang ang iba ay nagpakawala ng makapangyarihang magic sa buong battlefield. Sa wakas, narating ni na Ginny at Arena ang vessel. Ngunit sa kanilang paglapit, na-trigger ang isang trap, at nakadina sila. Lumitaw si Latima, malamig ang boses. Ang spell na ito ay nagsasara ng inyong magical power. Sa ibang lugar, ipinakita ng Demon King kay Ard ang isang vision ni na Ginny at Arena na nakakulong. Kung pinapahalagahan mo ang kanilang buhay, sumama ka sa akin. At kung tatanggi ako? Tanong ni Ard ng kalmado. Wala silang mangyayari, sagot ng Demon King. Ito ay isang palabas lamang. Maliit na pagkikiling ng mata ni Ard. Kaya gusto mo lang bigyan ako ng dahilan para sabihin sa iba na pinilit mo akong sumama upang iligtas sila. Lumalim ang boses ng Demon King. Alam ko, mas gugustuhin ni Lydia na mamatay ng kontento kaysa mabuhay sa kawalan ng pag-asa. Ngunit paano naman tayo? Tayo ang pumatay sa kanya gamit ang sariling kamay, tayo ang nagudyok sa kanya na lakarin ang landas na humantong sa kanyang katapusan. Kahit na nais ni Lydia ang trahedyang kapalaran, hindi ba natural lang na hangarin nating maging masaya siya? Ililimas ko ang mga kaluluwa ng napakaraming tao kung iyon ang kailangan upang matiyak ang buhay ni Lydia. Itutulak ko ang mundo sa bingit ng kapahamakan. Kung iyon ang presyo upang iligtas siya, wala sa akin ang halaga ng buhay ng iba. Sa kaibuturan mo, ramdam mo rin ang pareho. Kung hindi ka patiyak, bibigyan kita ng pangalawang dahilan. Maaaring hindi ko saktan ang mga babae, ngunit maaari mo bang garantiya kung ano ang mangyayari kapag naabot na ng hukbo ni Vados ang fortress na ito? Malamig ang tinig ni Ard. Kasama sa iyong kalkulasyon ang ilagay ang vessel dito. Ngumiti ang Demon King. Hayaan mo akong paliwanagan. Kung ayaw mong mawala sila, kailangan mong sumama sa akin. Samantala, lumingon si Arena kay Latima. Bakit mo ginagawa ito? Isang dahilan lamang, Lydia. Hindi mo kailangan maintindihan pa. Kayo ay mga kasangkapan lamang upang manipulahin si Art, sabi ni Latima. Nagliyab ang mga mata ni Ginny. Makakalaya ako sa mga ito. Nil-8 siya ni Latima. Ano ang magagawa mo kung wala kang magic? Ngumiti ng bahagya si Ginny. Magagamit pa rin natin ang script magic ng magkakasama. Ginamit nila ni Arena ang textual incantations, at natibag ang kanilang mga tanikala. Umungol si Latima at tinawag ang isang hukbo ng mga beasts.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Lydia at pinutol silang lahat. Namangha si Arena. Paano mo nalaman na narito kami? Ang mga hairpins na ibinigay ko sa inyo, ay mga magical devices. Nakokontrol ko ang inyong kalagayan sa pamamagitan nila. Lumihis siya kay Latima. Sumuko ka. Hindi kailanman. Sumigaw si Latima. Susunugan namin ang mundo kung iyon ang kailangan para iligtas ka. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ninyo, wika ni Lydia ng malumanay bago pinatay ang mga beasts at pinasawalang bahala si Latima. Dumami pa ang mga monsters at lumaban ng matindi si Lydia, habang nararamdaman ang life force ng Demon King. Samantala, hinarap ni Ard ang Demon King. Ayaw mong iligtas si Lydia. Tumakas ka lamang. Ang gusto mo lang talaga ay patawarin ang sarili sa pagkakasala ng pagpatay sa kanya upang mamatay ng payapa. Ginagamit mo si Lydia para dito. Ikaw ay duwag. Palagi tayong kumikilos ayon sa makasariling damdamin ng hindi iniisip ang iba. Minsan, kumilos tayo para sa iba. Tuparin natin ang hiling ni Lydia. Umaatungal ang Demon King. Tahimik. Pinagsama niya ang kanyang kapangyarihan. Opo, tama ka. Nais kong patawarin ang sarili upang iligtas siya. Ngunit hindi ko hahayaan na tanggihan mo ang katotohanan ng nararamdaman ko kay Lydia. Pareho nilang sinuman ang espiritu ni Lydia. Bawat isa nag-transform sa anyo ng Demon King, at nagbanggaan ng marahas. Bakit ka tumawid sa ibang mundo? Tanong ng Demon King. Hindi ba dahil hindi mo matiis ang kalungkutan, at ngayon akusahan mo ako ng pagtakas? Nakalimutan mo ba ang huling salita natin kay Lydia? Huwag kailanman, sagot ni Ard sa pagitan ng ngipin. Flashback. Tanong ni Lydia, ano ang iniisip mo? Saan mo ibig sabihin? Sagot niya, bakit tinanggap mo ang kanilang alok para sa ceasefire? Hihintol natin ang digmaan, magtatag ng kasunduan sa ating mga kaaway, hayaan silang pamahalaan ang kanilang mga lupain. Hindi natin kikilalanan ang Demon Nation, ngunit tiisin natin ang mga kahihinatnan. At paano mo sila mapagkakatiwalaan? Press ni Lydia. Dapat nating durugan sila ngayon habang may pagkakataon pa. Matibay na ang isip ko. Wala kang masasabing makakabago rito. Akala ko pareho ang ating ambisyon, umiiyak na wika niya. Wala ka kundi isang traitor. Kung gusto mong labanan sila, gawin mo ng mag-isa. Wala na akong pakialam. Sumigaw ang Demon King. Ang mga salitang iyon, hindi ko dapat sinabi. Hindi ko iyon ibig sabihin. Dapat sinabi ko sa kanya ang katotohanan na ayaw ko siyang mamatay. Hindi ko hahayaan si Lydia na maranasan ang ganoong miserable na wakas. Ililigtas ko siya. Ipinagbantan niya ang buong lakas laban kay Ard. Ngunit biglang lumitaw si Lydia mismo, hinawakan ang kanyang kamay. Naiintindihan ko, wika ni Ard ng tahimik. Kung iyon ang iyong hiling, gagawin ko ito. Pinutol niya ang Demon King. Dito nagtatapos. Stray Calamity. Ang aking ibang sarili. Huminga ng malalim ang Demon King. Talaga bang naniniwala ka na gagawin nitong mas maayos ang lahat? Alalahanin mo ang mga araw na ginugol natin kay Lydia. Ano ang kahulugan nila sa iyo? Pakiusap, hindi ko pwedeng pamalya. Pagkatapos ko siyang mawala, doon ko naintindihan. Kailangan ko siyang iligtas. Ngunit pinasok ni Ard ang kanyang blade sa puso ng Demon King. Nilamon siya ng liwanag. Kasabay nito, nagsimulang magningning sina Arena at Ginny. Lumitaw si Lydia sa harap nila, nakangiti ng banayad. Tila kayo ay nagbabalik na sa inyong tahanan. Tinanong ni Ginny, alam mo ba na mangyayari ito? Sa isang paraan, sagot ni Lydia. Maari ba kitang tanungin? Kumusta ang hinaharap? Isa ba itong mundo kung saan lahat ay maaaring mabuhay ng may ngiti? Napuno sila ng lungkot. Dahan-daang sumagot si Ginny. Opo, ang mundo ay kasing ganda ng iyong pinangarap, dagdag ni Lydia Inria. Nasisiyahan ako sa bawat araw. Kahit minsan ay nag-aaway kami, ngunit masaya kami. Sa tingin ko, ito talaga ang mundong may ngiti ang lahat. Naiintindihan ko, bulong ni Lydia. Kaya ang ating mga sakripisyo ay hindi nasayang. Isang huling hiling. Ipaabot ang aking mga salita kay Ard. Lumapit siya at mamulong ng kanyang huling mensahe. Bumalik sila sa kanilang mundo. Tinapos ni Barbados ang digmaan. Minsang na-transport muli si Ard sa dimensyon ng ruler. Impresibo. Natapos mo ang iyong misyon, wika ng ruler. Totoo ba? Sino ka at ano ang layunin mo? Tanong ni Ard. Hindi ko masabi, sagot ng ruler, ngunit pagkakatiwalaan mo na ako'y iyong kaalyado. Pag-asa ko na hindi na tayo muling magkikita, malamig na wika ni Ard. Ganoon din ako, sagot ng ruler. Nagising si Ard kasama sina Arena at Ginny. Bumati si Sylphie, dumating na tayo. Tumakbo na, nagsimula na ang ibang estudyante. Tawag ni Olivia.
Tumingin si Sulfay sa paligid ng may pangungulila. Ang tagal mula noong huli akong nakapunta sa lumang royal capital. Lumilingon si Arina kay Ard. Iniwan sa iyo ni Lydia ang isang mensahe. Ano man ang mangyari, palagi kaming magiging pinakamamahal na kaibigan mo. Puno ng luha ang mga mata ni Ard. Ramdam niya ang presensya ni Lydia sa kanyang likuran, itinutulak siya pasulong, hinihikayat na magpatuloy sa paglakad. At dito nagtatapos ang kwento ni Ard. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.